So habang naglalakad tayo, meron ako i-share sa inyong tatlong main reasons kung bakit hindi na ako ganun ka-active about freelancing. So, ayoko namang magkunwari na ito yung na-experience ko pa or puro yung past. Tumatakbo ko. Ang lakas ng lens ko. Marami sa mga naging kasamahan ko o mga kakilala ko ang nagkakasakit. Marami akong na-explore and gusto ko siyang i-share sa inyo. Habang nag-workout ako, sumakit yung ulo ko. As in parang may kuryente sa ulo. And dahil doon, nung nagpa-check ako, mataas na pala yung sugar ko. As in mataas. So ayun na nga, nagsimula na ulit tayo maglakad after almost a week of being inactive sa paglalakad. Naglalakad naman tayo sa bahay, kaya lang di tayo nakakalabas kasi nga, di ba, bumabagyo. So halos isang linggo rin ako na-stuck sa bahay. Although may walkpad naman ako, kaya lang iba pa rin talaga yung lumalabas. Parang hindi ako motivated maglakad sa walkpad ngayon. Kaya sobrang hinihintay ko talaga, nilulook forward ko talaga na matapos na yung ulan. So ayun na nga, nakalabas tayo. And during those times na hindi ako nakakapag-walk, at least nag-workout naman ako. Light workout na lang. Hindi siya yung sobrang buhat talaga. Nag-ko strength training pero hindi masyado. Parang 2 times lang ako nakapag-workout. At saka ko yun, parang luteal pace. Yun yung malapit na kasi ako magka-monthly period. Kaya ito, bit-bit ko yung bike ko. Kasama ng bike ko yung Nordic stick, payong, at saka yung eco bag. Para kung dadaan man ako sa O-Save or sa ibang mabibilhan, madali ko lang mailalagay sa lalagyan ko. Ayan, actually tinanghali na nga ako. Maaraw na. Kaya ko, sunscreen protection. Parang ganon. Suit ko kasi nga hati-hati na yung kulay ko sa braso. So mukha na akong zebra. Kaya naglagay na ako. Ingay ko. So habang naglalakad tayo, meron ako i-share sa inyong tatlong main reasons kung bakit hindi na ako ganun ka-active about freelancing. By the way guys, I'm Sheena Santos. Kung bago lang po kayo na napasyal dito sa aking channel, I've been teaching, sharing about freelancing or anything related about work from home and freelancing and pagiging home-based mom for quite a while since I started on YouTube. So, teka, ikot lang ulit ako. Ayun yung aking bike. Ayun and with my Nordic sticks. Ito. And, pero I decided not to use it for now. And maglakad na lang muna dito. Lalakad muna ako as in dala ko na yung camera. So, ano nga ba yung tatlong dahilan kung bakit hindi na ako ganun ka-active? Even though napakatagal ko ng naging freelancer, 18 years na, kung ako nagkakamali. Nag-online job ako, nag-work from home, and then suddenly, parang dito sa YouTube, hindi na ako masyadong nag-share. Kasi kung mapapanood nyo yung channel ko, marireview nyo yung mga videos ko. Until now, talagang ang pinapanood pa rin sa akin is yung mga videos ko about virtual assistants, mga tutorials dyan, tips, guides, and anything na shinare ko before. So, bakit di na ako active? Una, freelancer pa naman ako until now. Pero, hindi na ako virtual assistant, guys. And yung mga videos na shinare ko before, like 4 or 5 years ago, until now naman, nagagamit pa rin. Nakakatulong pa rin daw, sabi ng mga nagko-comment. Sobrang happy pa rin sila na napapakinabangan pa rin nila yung mga binahagi ko. Yung mga shinare ko before about virtual assistants and working from home ay talagang ini-experience ko that time. Okay, kasi I'm still a VA that time. Or kami mag-asawa, we were still a VA that time. So and sabi ko, bago pa ako kung sakaling umiba ng gagawin, kasi pa-transition na ako to marketing automation that time. So, kumbaga, nagpo-focus na ako sa ibang skill na pinili kong mag-niche down. So, sayang naman ako kung hindi ko ma-share yung natutunan ko sa virtual assistants at yung mga na-experience ko dahil malaki na itulong sa akin nun. Lalo na, hindi lang nung nagsisimula ako, kung paano nun na-sustain yung buhay namin, paano kami nakapagpundar ng kung ano-anong meron kami nung panahon na yon. And marami rin kasi nagtatanong sa akin. So since marami nagtatanong, shinare ko na. So ginawan ko na lang ng mga videos, diba? Isang video nga lang dapat yun pero hanggang sa nanganak at nagkaroon na ng community at nagkaroon ng marami pang opportunities dahil doon sa mga
shinare ko about virtual assistants and working from home. And sabi ko nga, natutuwa ko na until na marami pa rin nakikinabang at na mga natututo dun sa mga videos na yon. Pero syempre dumadating din yung time na kagaya nung pa-transition na sinabi ko kanina, nandun uli ako sa stage na yon. And this time it's not about freelancing lang. And yun yung share ko sa mga susunod na sasabihin ko. Hindi na lang siya about freelancing. Pero nung nag-transition ako to marketing automation, yun yung iba na siya. Ibang, kumaga sa ibang level, ano na siya, specific, specialist na. And medyo mahirap na siyang i-share lang ng ganun-ganon. Pero nag-share pa rin ako. Kung makikita nyo, may playlist ako dyan about email marketing, Active Campaign, MailChimp, specific platforms. Meron naman ako. Yun yung mga platforms na talagang ginagamit ko sa mga actual clients. Lipat-lipat ko yung camera. So, naglalakad muna ako ngayon hindi ko dinala yung Nordic stick. Sabi ko, pure walking. Kasi kanina sobrang tamad na tamad yung katawan ko. Singit lang. So, medyo parang latan-lata pa ako kasi nga second day na ng mens ko Period. Kaya, ngayon medyo bumabalik-balik na yung energy natin. Kahit mainit na. Ayan, nakasuot ako ng sunscreen protection. Alam ko, UPF yata. Basta, siya, malamig siya sa balat. Hindi siya nakakairita, hindi siya mainit or makate. Okay siya. Okay, so doon tayo sa second. So kanina, hindi pala. So diba sabi ko nga kanina, pa-transition na tayo to pagiging specialist. So nag-share naman ako about email marketing and yung mga specific email platforms dyan sa ating channel. May playlist tayo dyan na kung gusto nyo matutunan. Pero I decided to build a course out of that. Kasi iba yung training pagdating dun Although hindi naman ako sobrang na-train talaga. Pero by experience and na-train naman ako nung client ko dun sa agency. And mas na-train ako nung mga naging clients ko. Yung mga task ko sa kanila, yun ang nagturo talaga sa akin. Kasi kinailangan kong mag-aral, mag-research about that. I-practice, magkamali, matuto, gumaling, ganon. So hindi siya basa-basa. May tuturo lang through videos na parang free sa YouTube. Kaya ang ginawa ko is kailangan upuan to with students kung gusto nyo siyang matutunan. Kaya matagal din ako nagturo nun ng course na yon until I decided to stop na yung course. Although yung course ko, syempre nandiyan pa rin naman, pero hindi ko na siya pinapa-enrollan. Mga 5 years ko rin siyang ginawa. Sabi ko, kung hindi ko to i-stop, dito lang ako at dito iikot. Maglo-loop lang ang buhay ko, magsa-cycle lang ako. And gusto ko na rin makat yung cycle na yon. Gusto ko na magbago. Gusto ko na ng iba. Yun. Kaya, yun na, nag-unti-unti na ako mag-transition. Diba? Yun yung unang reason pala. Pangalawang reason, health. Yun, health. Tinanghali na rin kayo. Siya yung madalas nakakasabay ko Nakakasalubong ko pagka nag-walking ako. Actually, si kuya, yung tumatakbo, sobrang nakaka-inspire kasi kahit na may edad na siya, talagang lagi siyang tumatakbo. Ako lakad lang Pero okay na yun, at least naglalakad ako, diba? Tapos may Nordic sticks pa ako. Okay, anyway, mabalik tayo. So, like what I said, health. Habang freelancer ako, ewan ko lang kung ilang taon na nga ba. Ilang taon na nga ba yung na-detect na habang nag-workout ako, sumakit yung ulo ko. As in, parang may kuryente sa ulo. And dahil doon, nung nagpa-check ako, mataas na pala yung sugar ko. As in, mataas. The reason why meron akong video ngayon na ito is just to share kung ano na yung journey sa akin. Remember, I just posted a video last time na kung saan sinishare ko sa inyo yung naging parang challenge ko sa aking health. Diba? Sabi ko, sumasakit yung ulo ko, so nagpa-check up ako, ganyan. And until now, nagtitake up ng aking maintenance for yung presyon, pagtaas ng dugo, at saka yung sa sugar. Ayan. So, parang na-detect na meron akong borderline sa diabetic, ganyan. Talagang 137/88. Hindi ko alam kung dahil sa gutom ako. Pero ganyan halos yung dugo ko madalas. 150 na siya, over 100, ganyan. So, mataas. So, kinailangan ko na maggamot. Tapos, kailangan din mag-workout. Yun, workout, walking. Kailangan kong maging healthy, in short. Magkaroon ng healthy lifestyle. So, isa sa nagiging problema, hindi ko alam if lahat or halos lahat ng mga kakilala kong nag-online job or nagiging freelancer is nagkakasakit.
Marami sa mga naging kasamahan ko o mga kakilala ko ang nagkakasakit. Hindi naman sakit na parang epidemya or virus or what. Pero kasi napapabayaan yung kanilang sarili. Yung kanilang health. Napapabayaan yung kanilang health. Kasi madalas kami nakaupo. Diba? Madalas nasa computer ka, nagkaganyan ka, nagtatrabaho ka, and very less activity. Kasi sa bahay, konting lakad lang, luto, minsan pa nga order ka na lang or may iba magluluto para sa'yo. So wala halos activities, diba? Kaya ayun, doon na nagsimula yung mga sakit-sakit. And bukod sa activities, yung kung ano lang yung makakain mo na mabilisan. Kasi may mga clients ka, diba? Madalas pa puyat. So, hindi ko lahat yun na-experience ko, guys. Kaya hindi ko na rin masisisi yung katawan ko kung bakit nagkasakit talaga ako. And ang lalaki ng mga ginagastos ko. Hindi ako pa lang to Asawa ko din ganun din ang nangyari. Tanggalan na nga siya ng thyroid Pero yun na nga, like what I said, mahalaga kasi na magpaka-healthy na ako. Kaya hindi na ako masyadong nakakapag online job. Kasi nga, hinahati ko na rin yung oras. Oo nga, pangalawang ikot ko na to. Okay. So hindi na ako masyadong nakakapag-online job. Kasi, hinahati ko na yung oras ko. Balik muna tayo. Para hindi tayo masyadong abutan ng sobrang init. Ngayon lang ulit ako tumakbo. Init. Okay na ito. Ikot na tayo. So, yun na nga. Hindi na tayo masyado nakakapag-online job. So, ano pa ba ako yung reason ko ng pag-create ng videos about freelancing kung hindi naman ako nag-offer ng course or hindi na ako nag-online job. So, since hindi na nga ako ganun ka-active sa pagtatrabaho online, yung mga online job and freelancing, sabi ko, ano pa ba yung pwede ko i-share sa YouTube, di ba? Hindi ko na nga siya ginagawa. Kumbaga, ayoko namang magkunwari na ito yung na-experience ko pa or puro yung past ba yung i-share ko sa inyo. Yung ganon, yung parang kung ano yung na-experience ko before, ituturo ko. Syempre, hindi na ako updated nun, di ba? Parang kapag nag-share ka ng mga guides and tips, mga tutorials na ganyan, kailangan lagi kang updated. And to be honest with you, hindi na ako ganun ka-updated sa mga skills ng pagiging freelancer. And even yung marketing automation, hindi ko na ina-update yung sarili ko. So I decided to stop na magturo na nun. Even yung virtual assistants, matagal na, in-stop ko na rin talaga. Kaya sabi ko, pause na muna tayo. Mostly mga interviews lang yung ginagawa ko na kasi yun yung pwede ko pang magawa that time. Ang nasi-share ko lang is yung mga previous na experiences ko at yung mga nalalaman ko at yung mga learnings ko sa freelancing. At saka ang mag-share na is yung taong nakakaalam pa or yung taong mas pa doon, align pa doon sa ginagawa niya. Yun yung hinahayaan ko mag-share. So yun na nga. So health reasons. Kaya sabi ko magpo-focus muna ako sa overall health, sa aking fitness, mental, and even emotional, spiritual. Sinama ko na kasi yes, nag-inner work na rin ako. And dinocument ko rin yun, shinare ko rin dito sa YouTube and even sa aking page. Shinare ko yung naging inner work journey ko. Although hindi sobra, unlike sa freelancing na talagang tinuro ko. So nag-share ako about doon kung bakit. Kasi dumating talaga yung hindi lang yung sakit Yung burnout, yung overwhelm, yung pagiging lost mo, unclear, ganyan, to the point na naapektuhan pati yung pakikitungo ko sa pamilya ko, sa mga tao na kapaligid sa akin, sa mga ka-community ko, then lalo sa sarili ko. So sabi ko, detox muna tayo. Detox until yun na nga na-meet ko yung isang group na kung saan doon ako mas natulungan sa inner work journey ko. So gusto ko man sanang i-share yun sa inyo sa YouTube, yung mga naging journey ko doon, pero hindi sapat yung energy ko para gawin siya ng gawin kasi guys, matrabaho din talaga mag-video and hindi naman pwedeng puro yun lang yung ewan ko ba, tingnan mo, ako lang yata naglilimit sarili ko. Kumbaga ang hirap din niyang ituloy-tuloy o i-sustain kasi editing pa, preparation, mga ganyan. And gusto ko maging authentic and raw lang yung i-share ko sa inyo. And wala rin akong sapat na energy that time para gawin lahat yun. Nandun din ako sa stage na parang natatakot ako kung matatanggap nyo ba or papanoorin nyo pa rin yung mga videos ko kahit hindi na siya about freelancing. And tama nga yung na-notice ko na hindi na siya yung talagang papanoorin. Although meron na nanonood pa rin or may mga sumusuporta pa rin.
Grabe, ang init na guys. Pero buti na lang meron ako suot na ganito. Para siyang sunscreen protection. Kasi nga, para na akong zebra. Hati-hati na yung kulay ko talaga. Lalo yung sa may bandang wrist, yung merilo. Kaya yan, naka-cover na siya. Tsaka normally pag ganitong oras, nagdadala na ako ng payong. Pero I decided na wala mo nang dala. Nandun mo na siya sa bike ko. Hopefully, hindi naman mawala. Nandun din yung Nordic sticks ko sa bike. At saka yung eco bag. So, walking na muna tayo. Yan, may mga nakatambay kasi ng mga ano dyan, grupo ng mga oldie. Every morning yan, nandyan sila o kaya dun sa may, yan dyan, sa may dulo. Dun sila madalas nagkikita-kita, tumatambay. Mas maaga sila for sure. I think nagano din sila dyan, walking and gathering, parang ganon. Ewan ko ba, parang every morning silang merong ano dyan, kita-kita. Galing nga, nakakatuwa nga. Grabe, ang init na. Ano pa lang, I think nasa 7:30 pa lang in the morning, pero boom talaga yung araw. Pero sa totoo lang, masarap din yung ganito kasi hindi naman ako naarawan lagi sa bahay, di ba? Lalo pagka freelancer ka, nag-work at home ka. Mostly, nasa isang sulok ka ng bahay, sa table mo, tatrabaho ka, o kaya aalis-alis ka lang pagka may lakad, ganyan. Pero yung every morning na maarawan ka, parang bihira lang mangyari. Unless meron kang baby na kailangan mong paarawan, damay ka na. Pero most of the time, di ba? Hindi. Morning po. Ayan, so malapit na tayo sa pinaka-finish line ng simento. Pagdating dyan, iikot na tayo. Dito laging umiikot yung mga kagaya ko na nag-walking, running, biking. Iba dumidiretso pa doon, kaya as you can see, sobrang maputik na siya. Maganda rin kasi yung puntahan doon. So ayan na, nakaikot na nga tayo. And everyday na nag-walk ako, ito ang view ko. And pakinggan nyo yung ano, kung naririnig nyo yung mga huni ng ibon. So ayun na nga, dito tayo madalas tumatambay. Hindi ko pa nga kayo napapasyal kung saan pa yung ibang pinupuntahan ko. Kasi marami ding relaxing places dito sa mga dinadaanan ko. Marami dito yung may puno na ganyan. Sobrang, yun ang gusto ko. Sobrang nakaka-relax yung, parang nakapila-pila yung mga puno. Sarap-sarap nun. Kalma. Dito ako madalas naglalakad kasi nga, as I said, lalo nung mga panahon na parang, hindi ko alam ang gagawin ko or hindi ko alam kung saan ako pupunta. Parang lutang ang utak ko. Yan, nagsimula lang ako maglakad talaga. And dahil doon, mas na-appreciate ko yung walk with the nature. Tapos doon na nagsimula na, kasi mahihain ako before eh. Actually, mahihain naman talaga ako. Akala nyo lang akong magasla o maingay, madaldal sa social media. Pero sa totoo lang, pagka-introvert din ako. Kaya nga ito rin yung gamit ko ngayon. Kung hindi ko lang magpakita sa inyo, pero naka Insta360 Go Ultra ako. Yung shy camera. Kasi ang hirap din mag-video or mag-vlog kapag cellphone yung gamit ko. At saka yung malaking camera ko. So, pinalitan ko na ng ganito. Kaya ngayon, mas okay yung pag-video ko, I guess. Pero, yun na nga, nagsimula na nga akong maglakad-lakad, makapag-document ng ginagawa ko, makapag-bike. Marami akong na-explore and gusto ko siyang i-share sa inyo. Gusto kong i-share sa inyo yung journey ko to fitness and clarity and self-love journey. Pero, syempre, nagkaroon tayo ng self-assessment. Parang ano ba tong reason ko? Ano ba yung why ko? Ginagawa ko lang ba yung YouTube ko just because of views? Or just because I wanna share something na I think is valuable para sa inyo? So yun, dumating tayo sa stage na yun. Second na lang yan. Health pa lang yan ha. So I hope na gets yun. Hindi lang siya basta health na may sakit o what. Kasama yun. Okay? Ano ba? Upo muna nga ako. Pagod na ako. Malapit na. Actually, pag dating ko dun sa kung nasan yung bike ko, magbabike na uli ako pa uwi. Kasi, as you can see, mainit na. Pero mga nakatambay pa rin yung mga oldies dun, diba? Hanggang ngayon nagkukwentuhan pa sila. Share ko muna kayo guys. 360 view. Yan. Yan ang walk pad ko. Almost every morning. Ang sarap ang lakad kasi dito, kaya talagang dito ako tumatambay. Actually, marami naman akong ibang pwedeng puntahan. Pero, ayoko kasi nung maraming sasakyan, kahit mga tricycle, motor. Siyempre, diba? Iba yung ganito, malaya ka nakapaglakad. And ang sarap nung na-experience ko yung parang freedom na yan. Sobrang ang sarap sa loob, fulfilling, and nakakaluwag ng utak. So kahit na medyo umaambon-ambon, nandito rin talaga ako nun. Kahit na umuulan, nakapayong ako. Ganon. Tumatakbo ako. Ang lakas ng lens ko. Naka-double na nga akong napkin eh. Wag na tayong tumakbo muna. Kanina nga medyo nahihilo-hilo pa talaga ako. Sabi ko, hindi, maglalakad ako kahit mabagal. Kahit sabihin mo na tinatamad-tamad ako, maglalakad ako. Ngayon. Tapos ngayon nakita ko sarili ko, medyo tumatakbo-takbo na. Na-observe ko yung sarili ko ngayon eh. Energy ko medyo tumataas kahit pagod ako. Sarap, buti lumabas ako. Bukas ulit. May third reason pa tayo ha. Teka, pulang muna ako.
By the way guys, kung interesado kayo sa mga ganitong, hindi naman siya sit down, pero walking videos, please do subscribe dito sa channel natin ha. And paklik na rin yung like para naman ganahan pa tayong lalong gumawa ng ganitong content. Pwede ba? Palambing. Okay, third. Wala nang tao. Ako na lang talaga halos yung naglalakad. Bukod dun sa mga oldies na nakatambay. Ayun yung bike ko. Nag-iisa na. Ayun na, nag-iisa yung bike ko. May parating. Ewan ko kung maglalakad din yan o magja-jogging. Kasi mainit na. Okay, so third reason tayo. Umupo muna tayo ha kahit mainit na. Kasi at least nakapagpa-araw tayo, diba? Sakupin ng vitamin D. Third reason is I'm looking for other source of income. Okay, pwede nyo tanong, Ma'am Sheep, di ba kaya mo namang isabay yun? Pwede mo naman siyang isabay, diba? Sa ginagawa mo, yung freelancing. Totoo naman yun guys. Dati talaga kaya ko naman yun. Kaya nga napagsabay ko ang freelancing at pag-YouTube, diba? Pero kasi, sabi ko, ngayon kasi medyo masirap ako sa Sige po, medyo masirap tayo sa time management kasi ewan ko ba pero sabi ko kasi sa asawa ko, Daddy ikaw na mag-focus muna sa freelancing as in mag full time dahil hindi na namin kaya na pareho kami mag full time. Dahil yung mga bata, ngayong malalaki na, mas kailangan kami. Alam mo yun lalo si Daddy, lagi siyang kailangan sa training ng mga bata or pagka may laro siya ng badminton kasi president na rin siya doon and syempre hindi naman kumbaga gusto rin niyang maging active doon sa grupo na yan so hinahayaan ko siya nandun pero syempre mapapabayaan kasi yung source of income namin diba so kumbaga pinag-uusapan namin kung paano namin pwedeng balansehin kaya sabi ko since wala kaming kasambahay ako na yung magpo full time doon sa ginagawa ko na yon tapos siya yung mag full time sa trabaho pero hindi man totally full time kasi meron pa siyang ibang ginagawa nag-build na rin kami ng t-shirt printing tapos ngayon merong about badminton business. Tapos ako, bukod sa ginagawa ko yung gawaing bahay, nag-aaral na rin ako mag-affiliate marketing. Although hindi pa solid yung pinag-aaralan ko, pero at least nag-start na rin ako maging active nun sa TikTok. Basta yung affiliate business. So, kung saang platform, TikTok, sa FB, ganyan. And, yun na. Hopefully, makabalik na rin ako dito sa YouTube. Pag-share ng mga kung ano yung mga ginagawa ko. Parang life vlog ba? So, gusto kong mag-explore pa na iba pang pwedeng gawin. And, syempre, mahirap din kasing makapag-freelancing and at the same time mag-biking, mag-walking, mag-working out, ganyan. Nahihirapan akong pagsabay-sabayin kasi nga full-time na gawaing bahay yung pinaka ginagawa. Hopefully soon mas maging stable na yung mga ginagawa ko or yung income ko talaga, income namin mag-asawa. Mahirap naman. Basta naghahanap ako na iba pang source of income. Ayoko kasing matali yung sarili ko lang sa freelancing. Parang ayoko nang walang nothing wrong about continuing sa freelancing nga kasi maganda talaga income dyan guys. Mahina yung kayang mag-earn naman ng 30 or 50,000 per month or more. Diba meron pa nga 100,000 or more, mga 6 digits sinasabi nila ganyan. Kaya naman yun eh. And kung papipiliin naman ako in terms of income, dun ako, diba? Pero kasi meron ako ibang mga gusto pang gawin sa buhay. And sabi ko, hindi pwede, ako lang to hindi ko gustong matali lang sa isa lang, dito lang sa freelance. Gusto ko mag-explore hanggang may buhay pa. Gusto ko maghanap ng iba pang opportunities and other ways to earn and makapag-share pa sa inyo na iba pang pwede kong ma-share bukod sa freelancing, diba? Yun ang gusto kong gawin pa. Na hindi lang matali dito sa ginagawa ko. Although, guys, freelancer pa rin ako sa Fiverr. Kumukuha pa rin naman kami ng mga projects yan kasi doon pa rin namin kinukuha yung main source of income namin mag-asawa. Lalo na ngayon, may mga payables and expenses pa rin tayo. Doon ako kumukuha pa rin. Active pa rin ako doon. Or mas active yung asawa ko, hindi ako. Kumukuha ako ng mga small projects lang, yung mga quick lang. Kasi nga, hindi ako talaga totally nakakaupo sa laptop. Ibig sabihin, hindi ako totally nakakapag-computer. Kapag kami mga quick project lang, mabilisan lang, ganyan. Pero yung gaya nung kasing active nung dati hindi na ganun. So, naghahanap ako ng ibang ways to earn income like using my cellphone or through YouTube, yung mga affiliate kasi yun yung kahit hindi ako sobrang nakaupo sa laptop magagawa ko pa rin or magagawan ko pa rin ng paraan para magawa ko siya kahit through phones. Alam niyo yan, gets ko. So, yun. Kaya sabi ko, sana ma-share ko yung mga natututunan ko, mga lessons ko sa buhay and ma-insert ko pa rin sa inyo
inyo, yung mga natutuklasan ko along the way dito sa journey ng buhay ko, na hindi lang freelancing ang daan para sa atin. Meron pang iba at yun yung ine-explore ko. Yun yung inaalam ko sa inyo without really sacrificing our health, our mental health, our family's time, ganyan. Kasi oo, sasabihin ng iba, di ba kapag nasa bahay ka, more time with the family. Akala mo lang yun. Oo, nakikita mo sila, di ba? Oo, kasama mo sila. Pero lalo kapag maraming opportunities sa papasok sa'yo, mas madalas doon na pupunta yung focus. So, yun na. Kailangan alam mo yung biggest why mo para alam mo rin or magawa mo ng paraan kung paano mo i-manage yung time mo. Di ba? Kasi madalas pagka dumadating na yung opportunity, puro doon tayo pumupunta, lalo pag malalaki na yung offer. So, doon na nagkakasunod-sunod yung napapabayaan yung sarili, yung time sa pamilya, kasi kita ng ganito, kasi kita ng ganyan. Walang masama doon, pero nasa sa inyo yung kung ano yung biggest why no? Or biggest why nating bawat isa. So, yun lang muna yung mga i-share ko sa inyo. I hope may natutunan kayo or meron kayong na-pick up dito sa mga share ko sa inyo. Uuwi na ako kasi mainit na. And hope to see you in our next video, guys. Sobrang na-excite ako na nakapaggawa ako ng video outdoor. Kaya lang soon, mas maganda pa. Sigurado ko mas ma-enjoy pa kayo sa mga susunod nating videos kasi isasama ko kayo sa mga galak. Gusto nyo ba yan? Ayan! So, ayun lang. See you in our next video. Bye, guys! Subscribe, ha!